Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the widow's offering, taken from Luke 21, verses 1 to 4. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When Jesus looked up, he saw some wealthy people putting their offerings in the treasury, and he noticed a poor widow putting in 2 small coins. He said, "I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest. For those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has offered her whole livelihood." The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ, offered her whole livelihood. It is about generosity. Di ba? So, dalawa kasi yan na binanggit niya rito, yung wealthy people at saka yung poor widow. Alam naman natin, noong time na yun, yung mga widow, parang helpless yan eh. They are helpless. Hindi sila nakakapagtrabaho. So, walang magpro-provide sa kanila. Yun. So, nung siya ay nagbigay ng 2 small coins, yun ang nagustuhan ng ating Panginoon. No? It is not the amount itself. It is relative to what God has given us. Yung halimbawa, maraming binigay sa ating pera, marami rin ang ating i-share. Yan. So yun yung yun yung ang pick up ko. Very clear. No, kasi sinabi mo nga na ang tinitingnan ni God, hindi yung status mo, kundi yung pagbibigay mo na nasa puso mo. Kasi alam ni Lord, alam niya kung mayaman ka talaga o mahirap ka eh, di ba? Yeah. So, kita talaga ni Lord dito. Okay, so sa akin naman, yung poor widow. Yan. Bakit yung poor widow? Kasi nakita ko rin na si Jesus, wala siyang taong hindi tinitignan. So dito, binanggit niya, poor widow. Sabi mo nga yung poor, mahirap, tapos yung widow, para talagang wala yun. Helpless. Helpless yun. Pero siya yung napili. Yun. So, message ko na sasabihin. Okay? So, Sige. may sasabihin ka pa? Ikaw na, Sige. message. Okay, so yung message sa akin dito is, it gives us hope, no? Kasi kahit po sabihin natin, lagi natin sinasabi yan sa buhay natin na wala naman akong pera hindi naman ako makakabigay diyan. Gusto ko tumulong. Kaya lang wala naman akong mabibigay. Tignan mo, tayo, pinapakita lang talaga na tao tayo, no? Siyempre, walang exception yan. Kahit kami, kahit si Jesus, kaya lang, si Jesus, tulad ng lagi kong sinasabi na, iba yung pananaw niya. Tayo ang pananaw natin yung physical. Na pag poor ka, wala ka nga mabibigay. Kasi bibigay mo, wala ka namang madudukot sa bulsa mo. Pero yung si God, nakita si Jesus, nakakita niya na actually, pag sinabing ang konti lang nung laman niya, binigay pa rin niya. Para kung wala ka namang madukot, meron ka namang kamay. Meron kang paa na pwede kang tumulong kung gusto mo. Diba? It is yung motibo mo. No, motibo natin kung ang importante sa pagtulong o pagbigay, lalong-lalo na sa gawain
natin sa Panginoon. Mm. Amen. Mamaya na ako magdadagdag. Yeah. So it is the desire of your heart ang importante. Kasi yung dito, ang binigyan lang ng focus yung money na ano. But actually, generosity does not only cover yung money. So tatlo nga yun, yung time, treasure, and talent. So, wala kang pera, pero yung time mo, actually, yan ang pinakamahirap Oo. ibigay Oo. yung time, Yeah. no? Lalo na, halimbawa, yung time mo, businessman ka. Pag nagbigay ka ng time, kino-compare yan dun sa, dapat by this time, kumikita ako ng ganito kalaki. So, Totoo. I'm giving up more than yung ano. Yeah. Yung talent, ganon din. Di ba? Minsan, hirap kumuha, hirap kunin yan para mag-serve sa atin, sa simbahan. Kasi, ang laki ng kinikita niya no? Every time na gumawa siya ng kanyang masterpiece, laki ng kinikita nun. Tapos magbibigay ng time sa atin. Yan. So, ito yung sinasabi nga ni Mother Teresa. Sabi niya, gusto mo ma-measure yung generosity mo. Dapat give and give and give and give and give until it hurts. Yun. So, alam mo, masasaktan ka. Kasi Kung wala. halimbawa, ang binibigay mo hindi yung pera, but your time. Pero pagka tiningnan mo yan, in relation dun sa time mo, kung magkano talaga kinikita mo every time na gagamitin mo yung time mo, baka mag-isip ka. Alam mo maganda yun. Gusto kong yun yung sinabing until it hurts. Hindi ibig sabihin, yung pag sinabing until it hurts, parang, kasi di ba pag nagbigay ka, okay lang sa'yo. Ibig sabihin kasi meron ka pa. Di ba? O kaya, meron ka pang para sa'yo. Pag sinabang until it hurts, yung ibibigay mo na last na bibigay mo, ikaw na yung masasaktan. Ibig sabihin yung wala ka nang kakainin ibibigay mo pa rin. O ikaw yung nagiging na may sakripisyo na. Siguro ganun yun, ano? Yan yung sa No? mga poor, no? Yan sa mga poor. Halos talagang ibibigay niya lahat. Pero yung sobrang yaman, ito ang point ko, yung sobrang yaman, kaya ka nasasaktan because you are counting on kung magkano ba dapat kinikita mo. Hindi ba yung mga mayayaman, sabi nga, hindi nasasatisfy. Parang gusto nila dagdag ng dagdag sa wealth nila. So, kung halimbawa sila ay nag-offer ng time sa simbahan, pero alam natin, ang equivalent ng kanyang time na binibigay, napakamahal. Pero kung, halimbawa, siya, ang sinasabi ko lang, halimbawa ikaw mayaman, at inirelate mo, dinikit mo doon sa amount na dapat mong kitain, doon ka nasasaktan. Yeah. No? Pero, alam mo, masakit sa'yo, and yet, you continue offering your time. Ayun yung maganda. Kasi, naku, alam mo, pagka ganito, nawalan siguro ako ng 100,000, no? The time na inoffer ko rin sa pag-serve sa simbahan. And yet, tinuloy mo. Ayun. So, It hurts. oo, Tapos nag-continue ka pa rin, yun na yung talagang generosity. Kasi kaya nga sabi niya, give and give until it hurts. Ibig sabihin, lalo sa mayaman nga. Kasi pag nagbigay ka, wala di ba? Sa mahirap nga, unang bigay pa lang, hurt ka na, wala ka nang bibigay. Kaya sabi ni sister, bigay ka lang, sige, bigay na bigay. Kasi hindi ka pa hindi tama pa yung binibigay mo Ngayon, pagka umabot ka na doon sa sinabi mo, parang ang laki na ng binibigay ko, wala na akong kinikita. nagkukwenta ka Yun na. na. Nag-hurt ka na. And then you don't stop from there. Until it hurts. So magbibigay ka ng magbibigay, doon napapasok yung pagiging generous mo talaga. Kaya pala ngayon naisip ko, yung mga mayayaman, yung mas maganda na ino-offer nila yung time nila. Pwede. Hindi ba? Pwede. Kasi yung pagka yung money, ay parang surplus talaga Kaya lang bigay, malaking amount. Yeah. Surplus. Although, nakakatulong din naman, kasi minsan sa simbahan, talaga tayo. Pangailangan. Depende sa Pero amount. Depende sa amount. kasi pinag-uusapan natin, hindi naman dun sa kanya natutulungan but para sa sarili niya. So, we are talking about generosity.
So, kung nakakatulong sa iba o hindi, eh, ang iniisip natin, it is my Ikaw. generosity that we are talking Kasi about. ikaw yung nakikita ni God eh. Ano Ikaw ang tinitingnan ni God. ibo mo? Tsaka yung, the motive is there to help. Pero up to where? Mhm. No, meron kang boundary. Hanggang dito lang ang ibibigay ko. Yan. So, nakafocus lang tayo ngayon sa ating reflection on ourselves. How generous are we? So, it would depend on ano ang talagang ating ino-offer. That we know, talagang nagbibigay talaga tayo. And nararamdaman natin yon that we are giving something that hurts or we are losing Pag something. hindi ka naapektuhan, hindi pa. No, hindi pa talaga totoo yun. Sabihin, hindi pa Hindi naman ibig sabihin, tulong, di ba? Pero, ano ba yun, yung points kay God, hindi pa masyado. ang ibig sabihin, if we're talking about our generosity, so hindi natin tinitingnan, nakatulong kaya yung binigay ko. Eh, siyempre kung mayaman ka talaga, makakatulong yan. Yung mga binibigay mo na donation, halimbawa sa simbahan, siyempre makakatulong yan. But if you're looking at yourself na gusto mong makita ni Jesus yung ginagawa mo, Higher level of Oo. generosity. kasi yan na yung pinakita ni Jesus at actually siya. Yung buhay niya talaga, ang binigay niya. Literally, buhay niya. Higher level nga. So yun siguro ang natin. So that means all of us should try to think about how generous Yes. I am. And not only As me. in no? regard doon sa standard ng ating Panginoong Amen. Jesus. Yun. Okay. Okay. So, see you Tomorrow in our tomorrow. coffee time with God. Amen.